At saka abogado na naging practicing lawyer din siya. So, yun yung yung mga nagtatanong paano naging nanalo si Senator Marcoleta? Nagugulat sila. Pasok siya sa top 6. Wala daw kasi sa survey. Hindi naman po ang batayan ng eleksyon ay survey. Correct. Actual election pa rin ang batayan natin. At marami ang lumalabas ngayon sa social media na gusto nilang maluklok na bagong Senate President sa papasok na 20th Congress. Ayan na, si Senator-elect ang pamilya ni Senator Marcoleta, kasama si Ma'am Edna, and of course the sons and daughter of Senator Marcoleta. Pati si bagong sagip, Representative Paulo Marcoleta ay kasama yan, katabi ni COMELEC Chairman George Garcia. Yan, balikan natin yung yung sinasabi kay Senator Marcoleta na hindi pasok sa survey. Pero sabi nga ng mga ng mga analyst, kasi yung survey nangyayari yan dun sa panahon na kumbaga mainit na pinag-uusapan na issue. Pero pagdating sa eleksyon, nag-iisip po ang mga Pilipino. Talagang hindi assurance ang survey. At hindi lang naman si Senator Marcoleta, may Kiko pa at saka Bam Aquino. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator-elect Rodante Marcoleta. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na iginawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa iginawad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan. Ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon, kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang 6 na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan, kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat, Chairman George, at sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat.